Sumentro sa pagpapalawak pa ng ugnayan ng Pilipinas at Canada ang pagdiriwang ng Canada Day at ng anibersaryo ng bilateral relations ng dalawang bansa. Nagpasalamat din ang Pilipinas sa suporta ng Canada sa gitna ng issue sa West Philippine Sea. May unang balita si JP Soriano. Sa ika-157 taong anibersaryo ng bansang Canada, na nataon din sa ika-75 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Canada at Pilipinas. Pinasalamatan ng gobyerno ng Pilipinas ang Canada sa pagpanig sa Pilipinas at pagkondena sa pangaharas ng China sa mga sundalong Pilipino na nasa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa pahayag ng Global Affairs Canada, mariin nilang tinututulan ang mga ginawa ng China Coast Guard, kabilang na ang pagbundol sa Philippine vessels na hindi raw sang-ayon sa obligasyon ng China sa international law, kabilang na ang UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nananawagan din ng Canada sa China na sundin ang desisyon ng 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagbabasura sa historical claims ng China sa South China Sea. We appreciate Canada's continued support of the international rules-based order, the 2016 arbitral award on the West Philippine Sea, and the consistent messaging on past and more recent incidents in our waters. Pero di lang daw sa pag-alma sa mga aksyon ng China natatapos ang suporta ng Canada sa Pilipinas. Ayon kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, mas pinapalawak pa ang ugnayan ng Canada at Pilipinas pagdating sa usaping defense at maritime cooperation. Under the auspices of our Indo-Pacific strategy, we have rapidly expanded cooperation in areas such as diplomacy, defense relations, maritime cooperation, and trade and investment. Mas lalago rin daw ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa iba pang aspeto ng ekonomiya, kalakalan at pang-agrikultura. Magtatayo raw ang Canada ng isang food trade office sa Pilipinas at palalakasin pa ang ugnayan sa larangan ng edukasyon. We have eased the process of travel to Canada, increased our assistance on maritime domain awareness, sustainable development, and climate adaptation, opened a regional agri-food trade office here in Manila, and created new institutional partnerships, including between more than 180 institutions of higher education. Kasabay ng halos 8 dekadang relasyon ng Canada at Pilipinas, nauna nang ibinahagi ng Malacanang na inimbitahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau si Pangulong Bongbong Marcos na bumisita sa Canada, kung saan mahigit 1 milyong Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan.